Exciting part po ng ating pong programa ay walang iba po kundi yung preaching po ng salita po ng Panginoong Diyos. That's why ito po yung pinakamahalaga po ngayon po sa ating pong youth camp. Salamat po kung kayo po ay nanalo sa basketball kanina, kayo po ay nanalo sa games, pero hindi po yun yung pinaka-goal po natin, number 1. Ahanin mo na panalo ka nga sa lahat ng games, pero talo ka naman. Wala ka naman na kung pagpapala po mula po sa spirit, sa salita ng Diyos. Pero kahit matalo tayo, hindi tayo man champion. Pero ang pinakamahalaga, alam mo sa puso mo na naging tama yung relasyon mo sa ating Panginoong Diyos. And we praise the Lord that yesterday ay marami na po mga naligtas. Ito po ay gawa po na ating Panginoong Diyos. At hindi po gawa ng pastor o sino man, kundi gawa po na ating Panginoong Diyos. At yun po yung pinaka-main concern po natin. At sabi po ng Bible, if there's just one soul na maliligtas, ay hindi po yan kayang tumbasan ng kayamanan po ng sanglibutan po ito. Kaya salamat po, thank you po for being honest. Mas maganda po na maging honest kayo, na hindi pa kayo ligtas, kaysa mahiya po kayo at someday kayo ay magdudusa sa lugar po ng impyerno. Wala po nakakaya kung aaminin nyo po na hindi pa po kayo ligtas. Ang mas nakakaya is you know in your heart na hindi ka paligtas, pero dahil sa pride mo, tinatakpan po natin. Kaya salamat po at alam ko po na I hope and pray na ang bawat isa po ngayong gabi, hopefully, lahat po ay talagang tunay ng tumanggap sa Panginoon. Sana kung mag-rapture man mamaya, sana kung magkaroon man ng mga earthquake, at lahat tayo, burado itong bagyo na ito, sana lahat tayo ay pupunta po ng langit. Amen? So, salamat po sa ating pong Panginoong Diyos. And I just want you to know that we love you. Mahal ko po yung kabataan. I have say when I was 13 years old, at ako po ay naging youth leader po ng 17 years old, at naging youth pastor. At the age of 22 po, ako po ay naging pastor po ng Higher Ground Baptist Church. Nakikita ko po kasalukuyan is ang kabataan po ay naging miserable na po ang kanilang buhay. Pasama na po ng pasama yung mundo po natin. Yung kabataan namin noon, ay iba na po yung kabataan ngayon. Do you agree with me? Last time, during 18 plus, sabi ni Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. If I'm going to ask you tonight, ngayong 2025, do you still believe na ang kabataan ng pag-asa ng bayan? Do you still believe sa sinabi ni Dr. Jose Rizal? Pasensya na po kung pagbabasehan ko po yung nangyayari sa paligid po natin ngayon, parang hindi na po ako naniniwala ng kabataan ng pag-asa ng bayan. Lahat po ng mga krimen, ang mga pasimuno ay walang iba kundi yung mga kabataan minsan. Dahil po sa kakulangan ng mga nagtuturo sa nila. Pero ako po ay naniniwala kung ang bawat isa po na tinasabi niyo ligtas kayo, meron kayong Holy Spirit, I just want you to know, kayo, kabataan na Kristiyano, ang tunay na pag-asa ng bayan po natin. Tayo. Kaya po, kung tayo mismo, makikigaya tayo sa kanila, wala tayong pagkakaiba, wala na po pag-asa itong bansa po natin. Pero kung bawat isa, uuwi, na-revive, uuwi na may takot sa Diyos, we can still turn the world upside down. Amen? Kaya po, salamat po sa ating pong Panginoong Diyos. At ngayon pong gabi po, I would like to acknowledge the presence of Pastor Paul Byers. Pastor, I just want to know that you are a blessing to many churches. And even po, sa akin po malaking blessing. And to all young people, if Pastor Byers ay meron siyang limitasyon sometimes, he's already 75 years old, but he's still serving the Lord. At kayo po mga kabataan, sana huwag nating sayangin yung kalakasan po natin. Ipagamit po natin sa Diyos habang may lakas po tayo. Huwag po nating sayangin. Yung tatanda ka, tapos you will look back. Alam niyo, pagtanda, napakahirap napakahirap pigilan yan Whether you like it or not, tatanda ka talaga Pero alam niyo po, yung tumanda ka, pero when you look back, wala kang pinagsisihan sapagkat alam mo pinagamit mo yung buhay mo sa Panginoon. Minsan lang po tayo maging kabataan. Alam niyo po, sabi ng ibang mga kaklase ko noon when I was in high school, kasi po nung high school po ako, madalas po first day of the class, sinashare ko na yung gospel sa mga kaklase ko. Sinashare ko po yung gospel. Tapos they already know na, kaya po nung naging pastor po ako, sabi ng mga classmate ko nung high school, hindi na ako magtataka na ikaw ay magpastor kasi alam na po nila no po, na ako po ay isang Baptist. Pero alam niyo po, dapat sa ating po mga young people, dapat yung mga klase ninyo is alam po nila na kayo ay ligtas, kayo ay Baptist. Merong pagkakaiba kayo sa mga hindi mananampalataya. Kaya po salamat po sa ating pong Panginoong Diyos. Sana don't waste. Huwag po nating hayaan na ngayong gabi po ito, na matapos tong gabi nito, event tong camp nito, na wala po tayong gagawin po para po sa ating Panginoong Diyos. Kayo po ba ay nag-expect ng pagpapala mula po sa Panginoon? Amen? Amen. Salamat po. At ngayon pong gabi,
Pwede po ba nating ibigay po yung attention po natin sa Panginoon? Sabihin natin sa mga katabi natin, Brad, sis, magmumuna akong daldalan. Sige, sabihin niyo muna, busy ako, natutulog ako. Hindi, joke lang. Sige, sabihin niyo muna para, amen, salamat po. Salamat po sa Diyos, no? Kasi po, I always believe, okay, tama na po, nakadami na kayo eh. So, ako po ay naniniwala na, I always believe po na gaano man kaganda po yung preaching, kapag ang puso nyo ay hindi rin ready sa Panginoon, that's nonsense sometimes. Kaya sometimes, ang problema wala po sa preaching, nasa puso ng mga kabataan. Kaya ngayon pong gabi, ayan po natin yung Diyos, i-empty niya po yung puso po natin. Kasi kapag marami siyang mga laman, ang hirap nang ipasok yung salita ng Diyos eh. Kaya po sa panahon po namin, sa panahon natin ngayon, ang pagpipreach is really a battle for us eh. I think years ago, pag mayroong mga nagpipreach, sometimes napakadali magpreach kasi yung mga young people, responsive sila sa salita ng Panginoon. Pero ngayon, every time we preach sa mga youth camp, napakahirap na po makakonect ng salita ng Diyos. Sapagkat yung mga puso ng kabataan, marami na mga nandyan eh, marami na silang iniisip. Pero ngayong gabi, hayaan po natin na empty muna natin. Pag-pray natin, Lord, punuin mo yung aking puso ng inyong salita. Sabi ng Bible, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Amen? At ngayon pong gabi pong ito, since na ating pong theme po is about overcomers. And this evening, I would like to entitle our message this evening, How to Overcome Temptation. Tayo po lahat ay tumayo. And let's open our Bible, the book of Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, verses 1 to 13. How to overcome temptation. Genesis chapter 3, verses 1 to 13. Ang sabi po ng Bible, as I read, please follow me with your eyes. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, You shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat of it, neither shall you touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, You shall not surely die. For God that know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be open, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves apron. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. And then verse 13, basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. So tayo po ay sandaling manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, ngayong gabi pong ito, Lord, kami po ay nagsusumamo po sa inyo. Nagmamakaawa. Napatuloy po kayong mangusap sa buhay po ng mga kabataan po sa bawat isa po nandito. Maraming beses, Lord, hindi na po namin nararamdaman yung kapangyarihan nyo sa aming buhay. Our life ay we have a lot of knowledge, Panginoong Diyos. We have a lot of information. There are a lot of things na alam namin gawin, even po sa ministry. Pero sometimes, Lord, yung kapangyarihan nyo sa amin, hindi na po namin nararamdaman. And there are a lot of young people, hindi pa nila na-experience at hindi pa nila naintindihan. Kaya Lord, ngayong gabi pong ito, ipakita nyo po yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa ng buhay. Ipakita nyo po, Panginoong Diyos, yung kapangyarihan ng inyong salita. That your word is still powerful and kaya pa rin i-break yung puso ng mga kabataan na napakatigas minsan, Panginoong Diyos. Lord, ako po bilang tagapagsalita,
You know my limitations. I don't even know sometimes what to say, Panginoong Diyos. That's why I'm just asking tonight that you always, you will be our speaker tonight. Just use me as your mouthpiece. Just use me as your instrument, Panginoong Diyos. And may always be the one to be magnified, Panginoong Diyos, sa kalagitnaan po namin. Sapagkat, Lord, kung sa akin lang, wala pong kakayahan, wala akong alam sabihin, at wala pong kwenta po lahat ng sasabihin ko kung hindi niyo po ako tutulungan, Panginoong Diyos. Kaya, Lord, it's not easy. Hindi po madali, Panginoong Diyos. But I need you, Panginoon. Please, Lord, help me. At ito pang dalangin sa matamis na Panginoong Jesus. Amen. Okay, so please be seated. How to overcome temptation. For the sake of time, gusto ko lang pong maging clear sa bawat isa. Lahat po ba na nandito, say aloud, amen, kung naintindihan niyo po ba yung word na temptation? Amen. So wala na pong dapat ipaliwanag dyan. We all understand what is temptation. But there are things that gusto ko pong ipaliwanag po, maging clear po sa atin, that una-una, temptation is not a sin. Ang temptation ay hindi siya kasalanan, but it is how we respond. And in the Bible, most of the great men were tempted. At even yung ating Panginoong Jesucristo ay hindi po siya exempted, bagkus siya po ay nakaranas ng temptation. Pero kung babasahin po natin yung mga great men na sinasabi ko, there are some people that succeed, and there are also some failed. At meron po marami tayong mga illustration, David, Samson, Solomon, and many character in the Bible na makikita po natin some of the great men ay sila po ay nagtagumpay against temptation, pero meron din pong nag-fail. And I just want you to know that there is a reason, merong dahilan kung bakit yung iba ay bumagsak at yung iba ay nagtagumpay. And gusto ko lang pong maging clear that most of them are not ordinary people. Some of them are God's prophet. Some of them are God's king. And some of them are God's apostles. At ito lang po ang point ko. Ang point ko po, kung sila ay kayang pabagsakin ng ating kalaban, ay sino tayo para hindi kayang pabagsakin ng ating kalaban? Kung sila, yung mga great men, mga taong marami na-accomplish, ay napagbagsak ng kalaban natin, sino tayo para hindi kayo pabagsakin ni Satanas? That's why maging maliwanag sa atin that Christian life is not a playground. It is a battleground. Ang Christian life ay hindi po siya laro. Ito po ay every time when you enter the life of being a Christian, lagi natin tandaan, we are always in a battle. And we are in a battleground because una-una, we have a real enemy. Meron tayong kaaway. And our enemy is not your pastor. Your enemy is not your brother and sisters. It's not your leader. But we only have one enemy, and that is Satan. Si Satan po yung ating kalaban. Kaya kami po mga pastor na minsan, akala nyo, kalaban nyo kami sapagkat sinesermonan namin kayo. Ang pagsermon namin minsan sa inyo, ito ay tanda ng pagmamalasakit at pagmamahal namin sa inyo. Ayaw namin na dating araw ay maging biktima kayo ng kalaban namin at maging miserable ang buhay ninyo. That's why you have to understand that Satan is our enemy. And Satan is powerful than us. Siya po ay mas makapangyarihan sa atin. He has a lot of devices, many to mentions. Marami siyang mga devices, mga iba-ibang paraan para ang tao ay mapabagsak at tayo ma-destroy yung ating buhay. Kaya makikita po natin sa Bible, hindi po siya nagbibiro. That's why nakakalungkot po ngayong gabi. There are a lot of young people today that they thought that they know everything. I just want you to know, as far as the Bible is concerned, young people, you don't know everything. And every time you think that you know everything, yan ang gagamitin ni Satanas sa'yo para ikaw ay mabagsakin. That's why ngayong gabi po ito, we thank the Lord na merong salita ng Diyos na patuloy nagpapaalala po sa atin kung ano po yung dapat nating gawin. Amen? We thank the Lord na meron tayong salita ng Diyos. Even the Lord Jesus Christ he was tempted. Ang kanyang panglaban po is walang iba, kundi po yung it is written. I just want you to know that sometimes Satan will tempt you kung ano yung kahinaan mo. And sometimes Satan alam niya yung kahinaan natin. At may mga punto even si Apostle Paul, sabi niya, ang mga dapat kong gawin ay hindi ko nagagawa at ang ayaw kong gawin siya yung nagagawa ko. And many times, alam ko po, natutuyan sa buhay po natin. Satan,
hindi ka naman itutuksoy ni Satanas para kainin mo yung microphone. Tama po ba ako? Kasi, hindi naman ito katukso-tukso kahit gutom ka na, Brad, kainin mo yung microphone. Definitely, hindi mo yan kakainin. Pero ang sinasabi ko, minsan si Satanas ay titirahin tayo dun sa kanya na kahinaan natin. And maybe some of us, lahat tayo po dito, iba-iba man yung kahinaan natin, pero lahat tayo ay may kahinaan. Some of us, ang kahinaan nila is pornography. Some of us, ang kahinaan nila ay yung TikTok, yung pagsayaw. Yung some of us, yung kahinaan nila is yung bisyo. Some of us, yung kahinaan nila yung drugs. Lahat po tayo merong kahinaan po dito. At sometimes, doon tayo pababagsakin ng ating kalaban. Kaya po, nalagyan natin tandaan that Satan ay hindi natin sinasabi na yung awit na o tukso, layuan mo ko. Kailanman po ang tukso ay hindi po yan lalayo sa atin. Ang prayer natin is sana tulungan tayo ng Diyos na layuan at takbuhan yung tukso sa buhay po natin. Kaya po kailanman hindi po kaya alam niyo po, when I was in Baguio, first time ko po sa Baguio, 14 years old po. Sino yung mga 14 years old dito? First time po akong makapag-camp when I was 14 years old. I was so excited po. During that time, bago mananampalataya, yung Friday, alam niyo yung Friday sa amin, sa youth camp po namin, sa Mountain View, yun po yung libot time. Yung lilibot ka, pupunta ka sa Baguio, yun naman yung ibang inaabangan ng maraming kabataan yung Baguio, yung place. Pagkatapos nun, naglalakad po kami sa Burnham Park, first time. Nandun po kami, mga young people namin, tapos meron po yung isang young people po namin, ang pangalan niya po Ismailin, hindi ko po ito makakalimutan. Na habang meron po mga mga lalaki sa harapan namin, na hindi ko alam na kino-cover pala kami, at nakita ko with my eyes, kung isang magnanakaw, kinuha niya yung wallet ng ka-churchmate namin. Pero yung ka-churchmate namin, hindi niya napansin. Pero ako kitang-kita ko, kaya during that time, I spend my time, yung first time ko sa Baguio, sa prison. Nag-stand ako as a witness, that nakita ko with my eyes, na kung ano yung ginawa ng tao dun sa ka-churchmate namin. And you know what? And same day, Satan, ganun po siya minsan. Yung kataon, akala, yung isang bagay na hindi natin napapansin. Are you still there? Amen? Minsan, ganun tayo tirahin ng ating kalaban. Kaya nga yesterday, may mga pagkakataon sa buhay natin that we always thought that we are okay. Where the truth is, as the matter is, we're not okay. And sometimes yun ang deception ni Satanas. Yung ilalayo ko sa Diyos ng unti-unti nang hindi mo namamalayan. Nang hindi mo napapansin, magigigising ka na lang. Ang layo mo na pala sa Panginoon. Kaya po, ganyan po yung kalaban po natin. That's why how important it is to overcome temptation. Kasi yan ang ginagamit ng kalaban. Kaya sabi ng 2 Corinthians 2:11, we are not ignorant of Satan's devices. That's why how important it is to know your Bible, to read your Bible, to meditate your Bible. Hindi every time na napipis yung salita ng Diyos, wala kang ginagawa dyan, kundi matulog ka lang sa upuan mo. Hindi po yung kalooban ng Diyos. That's why we praise the Lord, young people. We praise the Lord. Satan cannot steal your salvation. Salamat po. Tinanggap mo si Kristo kahapon. Praise the Lord. Ang kailanman ang salvation ay hindi na yan mawawala. This is one of the doctrine that I really appreciate about Baptists. The one saved, always saved doctrine. That's what we believe. But the problem is this. Satan cannot steal. Hindi niya makuha yung salvation mo. But I just want to remind you that he can still destroy your lives. He can steal, yun yung target ni Satanas, to destroy yung maraming mga kabataan ngayon. Kaya alam niyo po, I just want you to know that you are his next target. Young people, you are the next target ng ating kalaban. At according sa Bible, Satan is like a roaring lion. At kung titingnan po natin, hindi po sinabi ng Bible, Satan is like a dog. Satan is like a roaring lion. If there is a dog na makikita nyo dito na maglalakad dyan sa ano natin, siguro ang sasabihin ng iba, shoo, 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 shoo. Hindi ka mababahala. Pero what if merong lion dyan na dumadaan? Sabihin niyo ba, shoo, shoo. Siguro baka kahit hindi mo kayang akyatin yan, nandun ka na eh. And the Bible said, hindi po siya dog, he's a lion. At alam niyo po, yung kapangyarihan ng Satan, hindi mo niya siya pwedeng i-underestimate kasi proven na yung kanyang kapangyarihan. Kaya sabi ng Bible, let no man take his stand, take it lest he fall.
And temptation nowadays is everywhere. Na every time, you just, tignan mo lang ang phone mo, meron ng temptation. At merong isang tao, sabi niya, malapit sa Panginoon, ayoko ng temptation, ayoko ng temptation. Ang ginawa niya, siya ay nagkulong sa kwarto at pinikit niya yung kanyang mata. Ay nakala niya, sa siya ay nakakulong na sa kwarto, nakapikit na yung mata niya, wala ng temptation. Hindi po. Nung siya po ay nag-isa sa kanyang kwarto, doon marami mga temptation sa kanyang kaisipan. And that is true. That's why even Bathsheba, ay even si David when siya po ay nagkasala sapagkat wala siyang ginagawa sa Panginoon. That's why wherever you are, and there are a lot of temptation po na pwedeng atakin ni Satanas yung mga kabataan. Maybe he's tempting you tonight to commit suicide. Sinasabi ni Satanas na mag-commit ka ng suicide, young people. Alam niyo po, I just want to inform you according to statistics sa Amerika, na mas marami po yung mga tao na nagsisuicide, nagpapakamatay kesa na aksidente sa motor. At alam niyo po, noon, nung panahon namin, yung suicide, napakaliit po ng chance ng mga, pag sinabi nga magpapakamatay tao, tinatawanan lang natin siya, di ba? Pero iba na po yung panahon po natin ngayon, mga kabataan, na halos konting problema lang, ay sila po ay nagpapakamatay. Yan po ang katotohanan na makikita po natin yan sa mundo po natin. And there's a reason kung bakit tumataas yung suicidal rate. And I'm not going to ask you na itaas nyo yung kamay nyo. Pero kung magiging honest lang kayo kabataan, ako ay naniniwala dito ngayon sa congregation na ito. Merong mga young people dito na minsan na rin nila naisipan na tapusin yung kanilang buhay. We're teaching thousands of young people, mga tao sa school, thousands makikita mo, I preach the gospel. And during that time, marami po kami mga reflection at majority of them ay nakapag-commit, nag-take na po, nag-attempt na sila commit ng suicide. Meron kaming isang room na tinuruan po sa isang school po sa amin. Pagkatapos noon, nang tinuruan ko sila, I just heard one of their classmate, maybe 1 week or 2 weeks bago kami magturo. Sabi ko sa kanila, meron isa doon na siya po ay tinapos na yung kanyang buhay. And I don't know, sabi ko tapos umiyak ako sa Panginoon, Lord, parang na-late ata kami. Para saan? Sabi ko sana, kung maaga lang kami na nakarating dun sa kwarto na yon, dahil turo namin gospel, baka ma-save namin yung taong yon. Pero hindi namin alam that through those students, marami pa sila mga na-open sa amin through their reflection na hindi nila na-open sa mga magulang nila, mga problema na hindi na-open sa kanilang mga kaibigan. Pero yung pagpapasalamat namin, nung nakapagturo kami, na-open nila yung kanilang puso, and some of them napigilan namin na magpapakamatay po sila. Alam niyo po, I just want you to know that because you are a Christian, you are exempted. We have one, yung kaibigan ng member namin, tatay niya pilot, nanay niya pilot, and he's just 14 or 13 years old. Nagkaroon lang ng maliit na problema po sa kanyang girlfriend. Tapos, nandun sa chat, alam niyo po, ang ginawa niya, kinuha niya yung baril ng tatay niya, pintok niya sa ulo. Pagka-uwi ng mga magulang niya na sumasaw ng 6 digits yung tatay, sumasaw yung 6 digits yung nanay, pagka-uwi, nakita yung kanyang anak na patay. Alam niyo po anong sabi ng magulang, anak, kaya nga kami nagtatrabaho para sa iyo eh. Sabi nila, anong kwenta ng pera namin kung ikaw ay patay na? And this is just my point. Ang point natin, yung mga tumataas yung suicidal rate, pero karamihan pa ng mga nagpapakamatay ay kung sino pa yung mga mayayaman. At ito ay pagpapatunay na hindi pera ang solusyon sa lahat ng problema ng kabataan, kundi ang Panginoong Diyos lamang. We have to understand that. Na marami pong mga problema na hindi kayang solusyonan ng pera, but walang problema na hindi kayang solusyonan ng ating Panginoong Diyos. That's why we all need money, but we need the Lord Jesus Christ. Magkikita po natin, yan yung inaano ni Satanas. I have just one picture po na gusto ko pong i-share po sa inyo. Actually, I sent this yesterday, pero hindi ko po alam kung mapapakita po ngayong gabi. Just want to inform you that this day, today, meron akong news na nakita. Isang family, isang nanay na may 3 anak. Anong ginawa ng nanay? Nagkulong sila sa bahay, nilak niya yung bahay. Tapos, sinunog niya yung bahay, namatay sila. And you know that family, they are member of Baptist Church. Doon sa isang picture na pinakita,
merong isang pangalan ng Baptist Church, di ko na po sasabihin yung pangalan. But I don't know the Baptist Church, but this is the name. At nakakalungkot. And dito po sa time nito, merong isang tao, sabi niya, isang teacher. Pina-assignment niya sa mga estudyante niya na mag-drawing tayo ng peace. Kapayapaan. Sabi niyo nga po yung kapayapaan, word of peace, ready, go. Peace. Yung iba, kapayapaan, pareho lang po yun, no? Ngayon, yung isa, dalawang estudyante, dinrawing niya, ganyan, peace. Maayos yung dagat, makikita ninyo. Wala man pong sun dyan, pero merong sun, the sky is blue. Gusto ko lang pong sabihin, maayos. Yan yung peace. Tapos, sabi ng mga teachers, nakamangha siya. Palakpakan natin yung nag-drawing estudyante. Just illustration po, no? Tapos yung pangalawang estudyante, yung dinrawing niya, kabaliktaran. Anong dinrawing niya? Malakas yung alon, yung sky is color black, walang sun, yung mga puno nakatumba, yung bahay is nakatumba, yung bubong wala. And sabi ng teacher, pinagloloko mo hata ako eh. Pis yung pinapadrawing, bakit bagyo kaguluhan yung dinrawing mo? And sabi ng student, sir, wait lang, you missed the point. Bakit, sir? Kasi dun sa puno na nakatumba na yon, merong isang maliit na bird na umaawit. And you know what, young people, sinabi niya, ang peace ay hindi nakasalalay kung ano nangyayari sa paligid natin. Ang kapayapaan ay nakasalalay kung ano yung nasa puso natin. Amen? And that's why, what is in our heart? Walang iba kundi si Jesus Christ. And Jesus Christ is the one who can give us the real peace, hindi po yung kayang bigay ng sanglibutan sa atin. Kaya po pati, marami mga tao, they don't know that solution. That's why we have to be thankful that we have that advantage. Kung yung mga unbelievers nakakayanan nila yung problema nila, dapat mas kaya natin yung problema sapagkat meron tayong Kristo sa ating puso. Alam po, pati, kaya po, meron kaming binabible study. Yung binabible study po namin, meron po siyang stage 4 cancer. Meron siyang karamdaman. Kalbo na po siya. And every now and then, binabalikan namin every week Bible study. Tapos umiiyak. Umiiyak yung taong ito na may cancer. Andyan pa kayo, amen? Umiiyak po siya. And sabi niya, Pastor, every time na pumapasok kami, luluha na yan pagkapasok namin doon sa room. Para siya nagkakaroon ng pag-asa. Sabi niya, Pastor, pag-pray niyo po ako, yes, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Pagagalingin kayo ng Diyos. He's crying. Sabi niya, alam niyo po, gumastos sila ng million of peso. Bakit? Para lang itong taong ito, ma-extend yung kanyang buhay. May karamdaman pero nagmamakaawa siya. Para mawala yung karamdaman, para ma-extend niya yung kanyang buhay, para makapaglingkod siya sa Diyos. And could you imagine, and I don't understand those young people na malalakas, na wala namang ganong karamdaman, pero gusto nilang tapusin yung kanilang buhay. Kaya now and then, young people, you have to learn to control your emotion and don't let the emotion control you. Kailangan matutunan natin na makontrol natin yung emotion natin. Huwag natin hayaan na yung emotion natin ang magkocontrol po sa atin. Kaya napakalaga, feed your mind, feed your heart with the Word of God and not with the things of this world. E sabi po ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always and again I say rejoice. Bakit niya nasabing rejoice in the Lord always and again I say rejoice? Sapagkat unang-una ang source ng kanyang kagalakan ay walang iba kundi ating Panginoong Diyos. Hindi po yung pera, hindi po yung barkada, hindi po yung bisyo, kundi yung ating Panginoong Diyos lamang. Kaya every time na umarap ka ng problema, huwag kang lumapit sa alak, huwag kang lumapit sa mga masamang barkada, lalapit ka sa ating Panginoong Diyos lamang. Amen? Kasi mga barkada mo, mali yung advice niyan. Yung bisyo mo, wala malating yan. Pero ang ating Panginoon Diyos, lumuhod ka lang sa Diyos. He is just one prayer away. At lahat ng problema mo ay masusolusyon. Hindi ko po alam bakit. Hindi naman tayo pinadaan ng Diyos na maayos yung takbo ng buhay natin eh. Hindi naman po gano'n eh. Once na naging Krisyano ka, surrender mong buhay mo, hindi ka na eh. And even me as a pastor, maraming beses sa buhay ko na hindi na ako makatulog, daming iniisip. Pero I just don't know dahil yung prayer merong kapangyarihan. Ewan ko, every time I pray, merong kalakasan ang pinapalaban ng Diyos sa akin. Hindi ko po alam sa inyo. I mean, sometimes, sabi ng iba, Pastor, pray ka lang, di ba mawawala? Pag di ka makatulog, iniisip mo yung mga problema mo, pray ka lang. Pagka-pray mo, wala naman nangyari. Pero sometimes, hindi mo alam. Ang binabago ng Diyos, hindi naman yung sitwasyon mo eh. Pero, kaya nga po, it's not just about the problem.
Sometimes young people is about how you handle problem. Just alimbawa lang po. If I'm going to ask you, sir, pasensya na po kayo, nasa harap. I'm going to ask you, sir, kaya niyo po bang buhatin to? Dito po. Ay, grabe, lakas ni sir, oh. Kaya niyang buhatin. If I'm going to ask you, sir, yan, dalhin mo doon. Yan. Wow, palakpakan naman natin, lakas na, no? Grabe. Superman. Pero what if, sir, dadalhin mo yan sa pamamagitan ng isa mong daliri? Kaya ba? Alam niyo po, daliri sa paa. Alam ko, hindi niya kaya. Sige, sir. And this is just my point. It's not about the problem. It's about how you handle problems sa buhay natin. Sino sa inyo yung may problema? Raise your hand. Amen. Kasi kung wala kang problema ngayon, hindi ka normal eh. Malaki yung problema mo, tama ba? Yun yung alam ko. Pero okay lang. Minsan magkikita, bakit masaya ka, wala ka bang problema? Di. Meron akong problema, pero mas malaki yung Diyos kaysa sa problema ko. God has a purpose to everyone. Sa creation pa lang, you are not an accident. Meron siyang purpose. At yung purpose niya sa atin ay napakaganda. Napakaganda. Until such time na nagkaroon ng temptation, at yun na yung time, destroy na ang lahat. Kaya sabi ng atheist na nakausap ko, if there is God, why there is suffering? Sabi ng atheist, kung merong Diyos, bakit merong paghihirap? Kaya hindi sila naniniwala, maybe God is not loving. Maybe God is not powerful. Kaya hindi niya kayang alisin yung problema. But I just want you to know that while it is true, na sometimes God allows suffering to test our faith and our faithfulness to the Lord. But most of the time, ang suffering natin ay result ng mga wrong decision na ginawa po natin sa ating buhay. And this is the truth, young people. That's why we cannot blame God all the time. Sometimes, kaya nandito tayo ngayong gabing ito, ay para ayusin natin yung mga desisyon na ginagawa natin sa buhay natin. Huwag lang natin sabihin, God is merciful naman eh. Tama po kayo. Ano man yung kasalanan nyo nagawa sa Panginoon in the past, ay kaya kayong patawarin ng Diyos because God is merciful, because God is gracious. Pero I just want you to know, those consequences na nagawa ninyo na mali, ay hindi nyo na pwedeng baliin, hindi nyo na pwedeng alisin. Kaya po, magkikita po natin dito, yung kasalanan ni Adam at Eva ay nagresulta sa kamatayan ng lahat. Kaya tayo naghihirap dahil sa kasalanan. Kaya maraming mga tao pupunta ng impyerno dahil po sa kasalanan. And we have to understand this, that according sa Genesis chapter 3, just trying to paraphrase po lahat, temptation will not appear as a temptation. According sa Bible, it was good for food, pleasant to the eyes, desired to make one wise. Kaya in 2 Corinthians chapter 11 verse 14, no marvel for Satan himself can transform into an angel of life. Kaya some choices, sa mga choices na binibitawan, ino-offer ni Satanas, are not just between black and white, but it is sometimes it's not just about between what is right and what is wrong. But sometimes it's hard to make choices if those choices it's between what is right or what seems right. Napakalaga niya minsan, ngayon, ano yung black at white? Napakadaling isabihin kung ano yung sugar tsaka po yung coffee mabilisan. Pero if it is a choice between sugar and asin, napakahirap. At ganyan po katindi yung ating kalabang diablo para makamataya na tayo. Minsan sa Shopee, di ba, pag nag-order ka, ang ganda, pagdating sa'yo, iba pala yung dumating. Scam. And same thing is true, yung temptation, hindi siya mag-a-appear na para bagang temptation talaga. Nasasabihin natin, malay mo, nag-offer sa Satanas na napakagandang lalaki. Pastor, napaka-spiritual niya. Pero hindi nyo alam, kahit tama yung person, if it is in wrong timing po, ay mali pa rin yan in the eyes of God. At alam nyo po, there are a lot of young people today are miserable because of the wrong choices. Dahil po sa choices. Kaya sabi nito, you are always free to choose what you want.
but you are not free from the consequences of your choice. You are always free to choose what you want, but you are not free from the consequences of your choice. Sige, magpakasaya kayo sa gusto nyong gawin. Gawin nyo ang gusto nyong gawin. Pero someday ay iiyak kayo dahil naging miserable ang buhay ninyo. Dahil hindi kayo natutong makinig sa pastor ninyo sa salita po ng Panginoon. Iiyak kayo. And I just want to know, there are many young people in church, in our church and in their church, na kung mabibigyan lang sila ng choice, sana hindi ko siya yung pinili ko. Merong mga young people, mahal ko siya, pinaglaban sa pastor, kahit unbeliever, sige, mahal ko siya, mahal niya ako. Wala naman po siguro nanliligaw sa una na pinapakita yung tunay na ugali. Sa una, maganda yung ugali, pero bandang huli po, makikita yung tunay na kulay. Sabi niya, mahal ko siya. Pagkatapos nun, wala namang magawa yung pastor eh. Ang kaya lang namin gawin, paalalahanin kayo, but the decision is nasa inyo pa rin eh. Sige, umalis sila. Umalis yung babae, umalis yung lalaki, magkasama sila. After ilang months, bumabalik yung babae sa pastor. Pastor, pinabubog niya ako. But it's too late. It's too late. Marami pong mag-asawa naghihiwalay because of their wrong decision they made. Gusto niyo ba yung klaseng buhay na ganun? You know what? Hindi po ako laki sa Christian home. Raise your hand. Sino sa inyo hindi laki sa Christian home? Marami sa atin. Nafe-feel ko po yung nafe-feel nyo. Hindi po ako laki sa Christian home. Ito lang yung pinag-pray ko, sir. Lord, someday, I want a family who will serve you together. Kasi po, bakit? When I was young people, naiinggit po ako sa mga family na buo sila naglilingkod sa Diyos. Nanggit ako. Tapos may mga young people kami na halos iniwan po sila. Tapos may mga young people kami na sabi nila, Pastor, ayaw ko nang umuwi sa bahay. Bakit naman? Bakit ayaw nang umuwi? Kasi sa bahay puro murahan. Kasi sa bahay puro sakitan ng mga magulang. Puro yung tatay ko, ganyan, lasinggero. Ang gulo sa bahay, Pastor. Sabi ko sa kanya, Brad, yan yung maging inspirasyon mo para mag-ingat ka sa mga decision na gagawin mo. Then I realize the family that I'm praying with now, is the family that I prayed for before. I thank the Lord for my family na binigay sa akin ng Diyos. At yung pinagpipray ko lang na klaseng pamilya na masaya kami naglilingkod sa Diyos, kasama ko na ngayon because nag-ingat ako sa decision na ginawa ko noon. Alam niyo po, napakatalino ng Satanas. Marami siyang kinikilos nang hindi niyo nakakita, napapansin. Kaya ngayong gabi pong ito, andyan pa kayo, amen? Ulitin natin, are you still there, amen? There are just 6 things that I want to share you how to overcome temptation. There is no magic. There's no magic, there's no other strategy maliban sa sinasabi ng Bible. 6 things. Wala namang minus ngayon, no? Wala. Pero, I will try my best po sa ilang minuto. Number 1, amplify your prayer life. Amplify your prayer life. Amplify means to enhance and strengthen. In Luke chapter 22, verse 40, Jesus Christ said, pray that ye enter not into temptation. James 4:7, submit yourselves to the Lord as pamamagitan po ng panalangin. You know what, Christians? Kamukha ng sabi ko, si Satanas ay mas makapangyarihan sa atin. Pero good news, mas makapangyarihan yung Diyos kaysa Satanas. Greater is He that is in you than he that is in the world. Kaya honestly, hindi mo kayang overcome yung temptation sa buhay mo. Pero the more we pray, the closer we get to the Lord. And the closer we are to God, is the stronger we become. The more na nilalapit natin yung buhay natin sa Panginoon, ay the more na na-overcome po natin yung temptation sa buhay natin. That's how Daniel binigyan ng halaga yung prayer sa kanyang buhay.
Nung time na pinagbawalan siya mag-pray, di po ba? Sasabi, pwede siyang magkaroon, sasabi ni Daniel, ilang months lang naman yan, ilang days lang naman yan, hindi ako magpipray, okay lang. Pero alam niyo po, even one day sa harapan ni Daniel ay mahalaga yung prayer. How about you ngayong gabi? Kumusta yung prayer life niyo sa Panginoon? When was the last time you kneel down to the Lord? Kayo, nasa youth camp kayo. Pag ba nandyan kayo sa dorm, naalala niyo ba mag-pray? Bago kayo matulog, you know what? You cannot expect God's power kung hindi kayo nagpe-pray sa buhay ninyo. And no wonder bakit marami mga taong bumabagsak. Because hindi po, before ang tao bumagsak in public, ay matagal na po yung bagsak sa private. Kaya po napakalaga, that prayer. Number 2, not just amplify your prayer life, but always meditate God's Word. Sabi po ng Bible sa Psalm chapter 119 verse 11, this word I hid in my heart that I may not sin against thee. That's why we have to thank the Lord for those pastors na nangangaral sa inyo. Huwag po kayong magalit. Huwag po kayong magdamdam. Kasi lagi niyong tandaan, susunod man kayo o hindi sa pastor, ay walang mawawala po sa amin. We are still pastor. Pero pag kayo ay hindi sumunod sa salita ng Diyos, maraming mawawala sa inyo. That's why napakalaga, always meditate God's Word. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Kaya po patid, walang pastor na gusto niya ikapapamak ng mga members niya. That's why we preach. Kaya alam niyo, itong pagpipreach na ito, hindi po ito madali. Battle. Every time I preach, I don't eat before I preach po. Ganon po kami nagkikipag-battle sa Panginoon. Sabi ko, kung tayo lang siguro ako dito, tayo lang, madali lang tumayo, tayo ka lang, magsalita kahit ano. Pero sometimes you want to stand up na meron kang maibibigay sa mga young people at hindi po yun madali. Lord, sabi ko, kung walang word of God, itong mga kabataan na ito, mapapahamak lahat. Kaya po, always meditate God's word. Number 3, abstain from all appearance of evil. Not just evil, but even appearance of evil. Kaya napakadali minsan i-avoid yung temptation. Pero napakahirap. Ang pinakamahirap yung i-resist. Kaya po, halimbawa, bawal kang kumain ng baboy. Bata pa naman kayo, no? Masabi mo, wala na ang baboy, hindi ako kakain ng baboy. Paano kapag ang baboy nasa harapan mo na? Sabi ng mga young people, men, kahit anong mangyari, hindi ako babagsak sa babae. Depende kung maganda. Pwede natin sabihin yan. Pero paano young men kapag ang babae na mismo ang lumalapit sa inyo? It's not impossible because we have example, that is Joseph. Abstain. Huwag niyo ilapit yung sarili niyo sa tukso. Sabi ni Joseph, talagang nilalapitan talaga siya ni Potiphar. Pero ang ginagawa ni Joseph, run. Run. Number 4, in order for us to avoid temptation, overcome temptation, acknowledge God's presence. Pag sinabi natin God's presence, ito'y tinatawag nating fear of the Lord. And the Bible said, the eyes of the Lord are everywhere. Huwag nating sabihin na wala naman nakakita sa atin. No, ang sabi po ng Bible, saan ka man, anuman ang ginagawa mo, anuman yung kiniklik mo sa cellphone mo, ay alam ng Diyos yan. Hindi tayo pwedeng magpanggap. And when we say, acknowledge God's presence, His presence is everywhere. And number 5, avoid evil men. Andyan pa kayo? Amen? Avoid evil men. Ang sabi po ng Galatians chapter 5 verse 7, you did run well, who did hinder you to? Sabi po ng Galatians chapter 5 verse 7, you did run well, who did hinder you that you should not obey the truth? Go not in the way of evil men, sabi ng Proverbs chapter 4 verse 14. Kaya po mag-ingat tayo sa mga influence ng maling tao sa paligid po natin. Kaya tingnan nyo, spiritual kayo ngayon kasi kasama nyo mga believers. But how about pagkasama nyo ng unbelievers? Kaya po, avoid evil men. And then number 6, always be busy in the work of the Lord. Maging busy tayo sa gawain ng Diyos. An idle mind is a devil workshop. Kaya young people, huwag kayong complain kung marami kayong mga activities sa church. Next week, meron namang music camp. Tapos next week, meron namang youth camp. Tapos ang daming mga activities sa church. Pero huwag kayong mag-complain. Bakit? Kasi gusto namin kayong maging busy sa gawain ng Diyos para hindi kayo maging busy sa gawain ng sanglibutan.
That's our goal. Kasi kapag wala kayong ginagawa sa Diyos, mas madali kayong matukso. And like what happened to David, na po ay natukso kay Bathsheba kasi wala siyang ginagawa. Pero if you are always involved in the ministry, napakahirap pong pumasok yung temptation. Honestly, busy kayo sa youth camp. Halos na nga wala ng temptation na pumapasok kasi busy kayo sa Panginoon. Kaya po church, huwag tayong ating hayaan na maging busy tayo sa mundo habang wala tayong ginagawa sa Panginoon. Always be busy in the work of the Lord. And lastly po, po ba? Lastly, number 7, allow the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit. We're commanded to be filled with the Holy Spirit. Kaya people, hindi mo ma-overcome yung kasalanan sa buhay mo kung di mo a-allow yung Holy Spirit na magkumilos sa buhay natin. Nakakalungkot. Nalala nyo pa yung time na pag may nagawa kang malit na kasalanan, umiyak ka sa Panginoon. Lord, sorry, Lord. Lord, sorry. Nakasagot ako sa magulang ko, Lord. Pero ang malungkot na pagkakataon is yung kahit ulit-ulit mo nang ginagawa yung alam mo na hindi kalooban ng Diyos pero wala na sa'yo. Habitual sin. Hindi mo na nararamdaman yung pagkilos ng Diyos sa'yo. Kaya sana maintindihan natin yung halaga kung paano natin overcome yung temptation sa buhay natin. The question tonight, where do you struggle? Ano yung struggle natin sa buhay? Ngayong gabing ito, again, hindi mo kaya magtagumpay. Pero if you're going to surrender your life, I do believe God can help you to overcome those temptations sa buhay natin. Tayo po lahat ay tumayo sandali. Let's pray. Father God, we come to you tonight. I'm praying for these young people. Hindi ko po alam kung ano po yung nasa puso nila. At alam ko, Lord, kung ligtas po itong mga taong ito, nandyan po yung pangungusap ng Holy Spirit. Pero Lord, minsan, pinipigilan po namin. Kaya Lord, ngayong gabi po ito, tulungan niyo po kami na magpakumbaba. At the same time, through your grace, through your help, ma-overcome po namin yung mga struggles namin sa buhay. Mga bagay na nagiging hadlang kung bakit hindi po kami nagiging effective sa inyong gawain. Kaya Lord, mahina lang po kami. Pero Lord, papasalamat po kami. You are there na magpapalakas sa bawat isa. Please Lord, kausapin niyo po yung mga young people po namin ngayong gabing ito. Let's close our eyes and bow our heads. If God spoke to you tonight, why don't you come? The altar is open. Ang sabi po ng Bible, today, if you hear your voice, harden not your heart. And through this message, ang gusto ng Diyos na ngayong gabi ay usurrender mo lahat ng bagay sa ating Panginoong Diyos. Can you be humble enough? Lord, I'm struggling with this. Nag-struggle po ako dito. God knows your heart. Pero ngayong gabing ito, gusto ko pong humingi ng tulong. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Naisuko ko yung buhay ko sa inyo. Tulungan niyo po ako na i-overcome ko yung mga temptation sa aking buhay. Young people, lapit lang po tayo. Lapit. At huwag niyong hayaan ang dahil sa pagmamalaki niyo ay naging miserable na pala ang buhay niyo. Lapit lang. Lagi natin tandaan, hindi natin kayang one-on-one yung kalaban po natin. Malakas po siya kaysa sa atin. Kaya nga kahit anong gawin yung overcome yung mga struggles nyo, temptation nyo, hindi nyo kayang gawin. Kasi you are trying to do it on your own. Pero kung ngayong gabing ito, magpapakumbaba lang po tayo. At aamin sa Diyos, aminin natin ang lahat po ng bagay, kakulangan natin sa Panginoon. I do believe God will give you grace. Ang Diyos ay bibigyan niya tayong grace para ma-overcome natin ito. E sana young people, don't waste your life. Huwag nating sayangin yung buhay natin sa walang kwenta-kwentang bagay dito sa mundo.
May we all be reminded that when God save you, you are bought with a price. And your life belongs to the Lord anymore. Ang buhay mo, hindi po yan sa'yo. Binili ng Panginoon Diyos. Yan. Kaya po kung meron man dapat makinabang dyan sa buhay mo, walang iba kundi ating Panginoong Diyos at hindi po yung ating kalaban. Huwag nating hayaan na habang tuwang-tuwa yung diablo sa buhay mo, ang Diyos naman nalulungkot. Kaya kapatid, huwag nating hayaan na yung taong Diyos na nagmahal sa atin, siya pa yung palulungkutin natin. Kaya po ngayong gabing ito, Lord, tulungan mo na maging masaya ka sa buhay ko. Let's keep on praying lang po. And maybe if you are here tonight, ngayong gabi ito, nangusap sa iyong Diyos. Na isa sa mga rason kung bakit nahirapan ka pa talagang mag-overcome sa mga struggles mo, sa mga temptations, maybe you are not really saved. Kaya ngayong gabing ito, kinausap ka ng Diyos, I want to be saved. I want to be saved. Meron po ba? Before I call preacher, please come. Let's keep praying as I also pray to the Lord. Take time to pray. I know ayaw natin i-end yung camp na to na mabigyan natin ng opportunity. Yung sinabi ng ating tagapagsalita. Temptation, hindi yan biro. Marami na akong nakita sa church, mga kasabayan po namin. They're very potentials. They are good. Pero they fall. Alam mo, the safest place pag nasa top ka na ng mountain, hindi nakatayo, kundi naka-kneel down. Anumang bagyo ang pwedeng dumaan at tamaan ka nito, you will be fall. Alam, temptation is common to man, but God give us the power to resist it. Alam mo, yung ibon, okay lang yan, umiikot-ikot sa ulo mo eh. Pero pag gumawa yan ng pugad dyan, at hindi mo pa rin binubugaw, kawalan na yan ng pag-iisip. Dahil ang temptation all around. Walang exempted. We heard other pastor fall into temptation. Kung sila nagpo-fall, how much more young people. But today, challenge your life. Give your life to the Lord. Yung ating tagapagsalita, siya ay sold out sa Panginoon. Ang gusto niya, magamit din kayo ng Panginoon like how the Lord used him. Wala kaming desire sa mga young people that someday you'll be successful in area of your Christian life. And the real success is to meditate His Word, to live a life, a separated life. Sabi nga kung kanina, hindi ka magtatagumpay ang Diyos sa buhay mo pag hindi ka niya natalo ngayon. Gusto ng Diyos, matalo ka muna niya ngayon para magtagumpay siya sa buhay mo. Dahil ang tunay na katagumpayan ay magpatalo sa Panginoon ng mga desires and wants mo sa buhay mo. So ay napakabuti ng Diyos. I will extend to Pastor Paul Byers to pray every young people that they gave to their life. Alam niyo, temptation, kabuhok lang yan eh. Nandyan yan palagi. Yung dikit niyan, sobrang lapit lang. Merong isang young people, he always tempted about his classmates. Sabi niya, kami, hindi na kami virgin eh. Hindi na kami virgin, na-experience na namin yan. Okay? Oftentimes, Christian siya. Tinutokso siya ng ganun. And one time, hindi na siya nakapagtimpi sa loob ng room. She was thrown by crumpled paper. And sabi niya, sa kanyang pag-stand, sabi niya, tama na! Pwede kong gawin ang maging katulad nyo. Pwede kong piliin ang maging katulad nyo. Pero hindi nyo na mapipili ang maging katulad ko. Young people, preserve your purity. Preserve your life. Pag nawala yan, hindi yan nadadaan sa ligo lang. Kala nyo wala lang yan. Para lang nasirang papel ang buhay mo. If you lose that purity. Kung na-lose man yan, kung hindi ka paligtas, give your 100% life. The Lord will value that flesh and the temptations of your life. Pastor Paul, please pray.
Walang alis, dyan lang po. Thank you. And Father, we just pray tonight that you would bring the angel of the Lord camped round about your children. Lord, I pray that you'd help us to fear you. Lord, that we would put our hearts in your hands. We would surrender to you and let you be in charge of our life, our direction, our choices. Lord, let us know that we are so valuable to you. That, Lord, we don't need the world. We don't need the pleasures. We have you. Father, I pray for every knee that's bowed and every young person who's praying tonight. Lord, just speak to their heart. Encourage them to have victory, be courageous, not to give up, not to quit when they fail, not to listen to the lies of the world and Satan, but depend upon your truth, and then to stand upon the rock and just go forward for you and let you be in charge of their lives. God, I pray that you do that for your honor and your glory. Send back brand new young people to moms and dads and churches. Lord, let them be on fire for you. Let them be diligent, steadfast, unmovable, serving, encouraging, helping, exhorting one another unto good works. And Father, we just do it for your glory. Lord, thank you for Pastor Darrell. Thank you for Brother Ben. Lord, I thank you for La Loma. For all the churches who are here, that you just bless them, Lord, and use them in a mighty, wonderful way. God, glorify yourself through your children. We ask it in the most wonderful name among all names, Jesus Christ. Amen. Amen. What a revival. Are you blessed? Pag nabibless ako, pumapalakpak ako eh. Kasi napakabuti ang Diyos. For this time, talagang yung working ng Holy Spirit every night for our preaching of God's Word. Amen? Kaya nga, we're so blessed at na meron tayo niyan. Amen? Kaya nga, temptation, walang exempted dyan. Temptation is everywhere. Amen? Merong isang story, no, bago tayo bigay ko lang sa ating tabulators. Merong isang maliit na butas. May maliit na butas at laging sumisigaw ng number yung nandun. Sabi nakalagay, 49, 49, 49, 49. So habang may mga dumadaan yung mga tao, I remember the story, I forgot kung nakanino ko narinig yun. Lagi dun sa maliit na butas na yun, may nagsasabi, 49, 49, 49, 50, 50, 50. Yung mga tao na papatingin dun, 60, 60, hanggang 69, 69, 69. Merong isang tao, curious siya. Ba't bilang ng bilang yun, dun sa maliit na butas? Okay? Ano na? 69, 69, 69. And one time, kakarinig niya ng 69, 69. Sinilip niya yung butas. Tinusok yung mata niya. Pang 70 na siya. 70, 70. We don't know. Satan wants you to fall into that. Baka pang ilan ka na sa kailangan ni Satan na madagdag sa casualties. Amen? Kaya maging maingat tayo. Huwag tayong dahil curious tayo, kailangan natin gawin. Amen? God give you the wisdom to overcome evil for good. Amen? So bago tayo pumunta sa pinaka-ating topic, amen? Topic tuloy. Sa ating main event ng ating activity din, amen? Main event yung Word of God.